Hi! Ako pala si RG. And I'm Stephen. And today, magiging home cook nyo kami. Welcome to another episode of Snap. On today's episode, magfi-feeling chef kami. Bloody! Yeah, bloody! It's raw! Kaya donkey! Magfi-feeling chef and home cook tayo. Why so? Because we've got some forum found questions. Questionable. Wait lang, hindi bagay yung Gordon Ramsay sa akin. Chef boy na lang. Chef boy. Ano? Because we've got some questionably found forum questions and discussions. Yung forum found. Oh, yun nga. Question. Pinitok talaga kita. These are from Reddit. Yeah. About some cooking meats. Cooking ng ina mo. Ano ba mga meats ang alam natin? Meron tayo. Nakaka-high blood ang dinuguan. Hindi ba? Meat. Myth yun. Kaya kumain ka na ng maraming dinuguan. May mga paniniwala kasi yung mga matatanda na sa pagluluto. Though not necessarily strict tradition yun. Pero yung iba gusto lang sundin kasi sinasabi naman nila, wala naman mawawala pag sinunod mo. We. But yun nga, the kids or the younger generation, most likely hindi nila susundin yun. But the seniors will most likely adhere. Do something about it. Let's begin. Question number 1 from B-Boy Baboy. Ewan ko kung saan nagsimula ang usapin na to, pero pag nagluluto naman ako ng adobo o paksiw na isda, todo naman ang halo ko kapag maglalagay ako ng suka. Okay. Wait, this is new. Sorry, I don't cook. Hindi ako nag-cook ng paksiw to that level. Siyempre, gusto ko kumalat ang lasa, which is a very valid thing. Sorry. Pero yung lola ko halos atakihin sa puso nung minsan akong nagluto sa kanila ng adobo at paksiw. Bawal daw haluin ang suka sa pagkalagay sa kaserola. What? Hindi kasi ewan ko kung alam mo yun. Pag naglagay ka daw ng suka doon sa niluluto mo, dapat hindi mo hahaluin. Bakit daw? Masisira daw. What? Yeah. What? Di bang preservative yung ano? Hindi, yung parang, ewan ko may nagsasabi masisira daw yung kaserola o yung kaldero. May nagsasabi naman masisira daw yung pagkain. May nagsasabi naman papait daw yung pagkain. Anong gamit nilang kaserola? Non-stick na natutunaw yung coating? Hindi ko alam. Anyway, takpan ko na lang daw. Pick up tayo from that kwento. Pero dahil kating-kati akong maghalo, hinalukoy ko yung buong kaserola para ma-distribute ang lasa. Yeah. Fair point. Sa totoo lang, ano bang mali doon? PS, napalo ako sa puwet ni lola ko. Matapos niya gawin yan. Kung nagluluto ka na, I'm pretty sure, nasa Reddit ka, I'm pretty sure hindi ka na bata, di ba? Kaya, meron po komento yung aming producer. Si May mali DTI. talaga dun eh. May mali talaga dun eh. Alam mo bakit halos maatake ng puso yung lola niya? Bakit? Kasi sinervan mo naman adobo at paksiw. suka lahat ng suka. Konti na lang isusuka mo. Siguro ganyan yung lola nga. Tinikman yung adobo dyan kasi Hindi. parang aswang na Hindi. Tira yung katawan. Hindi, mas malala. Pagkamoy pa lang naghati na yung katawan. Okay naman. Adobo or paksiw. Parang ano lang yun, naghanta ng kaldereta. Mechado tsaka kaldereta. Parang naganda ng lapas batchoy at bulalo. Alat. Literal Brad alat. Isa magaling din yung ang producer namin. Yan yung hot take namin. Maasim lahat ng ulam mo. Hindi, pero seryoso ka, meron ganyan. Oo. Na, ayun yung kinikwento ko sa'yo. Pag nilagay mo na yung suka, wag mo na daw hahaluin. Pati yung sa sarsyado, pag nilagay ka daw ng suka, wag mo daw hahaluin. Pero magdi-disperse yun kasi mainit. Hindi, kumukulo. Hindi, pero yun nga, mawawala yung, hindi effective kasi magdi-disperse. Magsisettle siya sa lugar na yun. Tapos mag-evaporate. Yeah. So yung top part lang yung maasim. Hindi, pag kinuha mo na, nilagay mo sa serving plate, doon lang makakaukaw yung sabaw. Pero wala na epekto halos. Ayun yun.
ewan ko dyan. Maglagay ka na lang ng tubig kasing effective nun. Kaya nga hindi ko maintindihan yan eh. Naalala ko nga dati, nanonood, yung lola ng kaklase ko, nandun sa bahay, nalipat niya sa yung TLC. TLC, yung pressure cooker? Hindi yung TLC na channel. The Living Nanonood Travel siya. Lifestyle Channel. Oo, tapos meron nagluluto na taga-Briton. Naglagay ng suka. Hinalo na gano'n. Napamura yung lola. Ano kasi pagluluto yan? Nagkomento na sa TV. Inaaway yung Inaaway yung TV. Baka naman kasi, hinahalo talaga yung suka sa mga putahe. Meron pa nga sinasabi, pag hinalo mo daw yung suka, mababasag daw yung kaserola. Anong kaserola mo? Salamin? Nire-research ko yun. Bakit mababasag yung kaserola? Anong klase yun? People, especially the older people. Kaya nga bakal yan. Kakalawang yan pag di mo inalagaan, which clearly nangyayari sa mga kawali ninyo. At mga kaserola ninyo. From question number 2, from Read Your Issues. From Reddit. Okay, sabi niya, ito yung mga cooking myths na alam niya sa buhay. Number 1, pag kumain ka ng kahit anong buto ng prutas, tutubo yan sa tiyan mo. Kaya palang laki ng mga tiyan natin. Ano na meron dyan? Kalamansi. Pakwan. Sa'yo pakwan ka aking mga kalamansi. Number 2. Excuse me, ang kinakain kong pakwan seedless. Wow, yaman. Ano na? Yaman, noted. Hindi ka pang YouTube. Pang Instagram Reels ka na. Wow. Bakit meron na namang mahirap sa Instagram Reels? Yung sumasayaw, hindi ko makain ng seedless na watermelon. Yung sumasayaw, ako, suko, nagturo. Point taken. Hindi po siya mahirap. Okay, number 2. Pag kumain ng margarine, specifically star margarine, ang bata, mabilis tatangkad. Bakit 5'6" lang ako? Sabi ko gusto ko maging 6-footer eh. Binili nyo ng star margarine, yung balde. Oo! Yung garlic pa yun. Para maingganyo ako kumain ng margarine. Hindi kasi margarine pampatangkad ng bata. Pampatangkad ng bata. Ano? Tule. Hindi ba yung pagtalon sa hating gabi? Tule talaga. Noted. Gawin ko ulit ha. Gawin ko ulit para tumangkad ako. Nasa exchange na. May katangiang mamamana ang sanggol sa paglilihi ang pagkain ng buntis. Hindi, true story to. Oh, yeah. No. Totoo naman eh. Totoo naman. Hindi, kasi So, it's not a myth. it's not a myth. Pinaglilihi, there's biological proof that it exists. And sa mga religious fanatics out there, yes, go to your Old Testament. Ginawa to ni Jacob. Nilagyan niya ng branches, shinave niya, tapos nilagay niya sa tubig ng tupa. Hindi, tsaka kung ano namin kinakain ng nanay, dumadalo yun. No, isa pa yun. Kaya nga merong, ano yung cord na pinuputol? Umbilical cord. Oh, kaya umbilical cord. Kaya I look a bit whiter on camera kasi yung natripa ng nanay ko nung buntis siya, nyug. Yung white stuff ng coconut. Aba, syempre, alam ka naman yung bao na rin. Oo. Tapos offhand si producer, nung siya naman yung pinaglihan, oo. Bibingka ata, or basta it's something brown. Okay. Brown rice yun doon. It's brown and related sa rice. Itim yun eh. Brown, hindi itim. Grabing hilig ng nanay namin. Nag-text mo nanay, uling na. Kaya palang puti ng ngipin mo. May charcoal na yung bibig mo. Number 4, bawal kumain ng kalabasa o kamote bago mag-exam kasi babagsak ka. Kasi kamote, ano sabi yung bawal yung kalabasa kamote kasi baka babagsak ka sa... It's either that or kamote ka lang talaga. Hindi, tingin ko doon nga yun ang galing, mga kamote ka. Hindi, pero sa on the road daw, kaya kamote, kasi mapapakamot ka. Anyway, so by that metric, bawal ka magkamote o kalabasa bago mag-drive ng motor. Kasi magiging kamote ka. Bakit kalabasa? Kasi may kasabihan din na nangangalabasa. Kasi di ba squash, parang pit-pit siya. So parang yung malas.
Dahil napit-pit yung kalabasa. So kaya pala maraming motor, nagdadrive ng motor na napipit-pit ng truck. Iba yun. Sorry po. From deleted. Mukhang wala na yung content niya. Filipino food could be healthy and unhealthy. It just depends on what food is and how it is prepared. Take for example, adobo. In English ko na eh. Okay. Majority of the people I know love adobo with fatty pork cuts and also adobo na nagmamantika. Masarap yun. Oh. Diba may tawag ngayong dad ko dun eh. Adobong di ginagalaw. Oo. That's not entirely healthy or low in... Shut up. Pinoy ka eh. Tridor, lahat ng pagkain natin may calories or low in calories. But it just depends on how it's prepared. Okay. As someone who does healthy meal preps, okay, I find that there are ways naman to make Filipino... Do you have to say this out loud? Oh. Make Filipino food healthier and enjoy it in a guilt-free way. Paano? May mga healthy Filipino food to begin with. May kangkong, may kalabasa, may kundol. Hindi kasi yung kangkong doon lalagyan ng bagoong. Di maalat naman. Hindi, pero either way, it's fiber. Oo. And yung bagoong naman, shrimp yan eh. Pero high in sodium. Fine, pero it's still a fish. Okay. Kung sodium ang problema mo, magberoka ka na lang. Iihin mo naman lahat. Take for example, using less grease and fats and leaner cuts of meats and using ingredients that have lower calories. That's why we have a huge hate towards white people. Let me translate po si deleted. Sorry. Si deleted po kasi, ang sinasabi niya, I guess yung myth na pag sinabi ng matanda, kumain ka ng maayos. Yung alam mo yun, hindi yung kunwari, fried chicken, ganun. Kumain ka ng kain bahay. Kasi mas healthy. Yung lutong bahay kasi mas healthy. Pero yun pala, minsan, hindi siya mas healthy kasi ang nagmamantika nga yung mga adobo, ganon. Or... Sabi niya, mas maganda yung sa bahay. Magpa-fried chicken na lang ako. Araw-araw. Ayan, kaya ako kayo mga lola, kaya kayo nalulutuan ng adobo at paksiw na pinag-ano. Tapos ang hinigop nyo. Magiginom kayo. Hindi joke lang. Pero anyway, Haidor ka. On one hand, a lot of the mainstream Filipino foods, before I finish the comment off, are unhealthy. Yeah. That's what makes a Filipino good so good. Kasi nakaka-guilty siya. Adobo, mataba, lechon kawali. Kawali, mataba. Ay, Kawali lang. Hindi. Kawali. May, ne. Correction. Kawali, nilalagyan ng suka. Namabasag. Nakatanong sabi mo. Lechon kawali. Mataba, sisig, mataba. Yung bangus? Bangus belly. Bangus belly, mataba. Mind you, fish na yun ha. Ano pa? I'm running out of ingredients. Wala, kumain ka na lang ng hangin pag gano'n. Hindi, pero on the flip side, madaming healthy na Filipino food. Yung stir-fried kangkong, now granted, that's more Chinese than it is Filipino, pero healthy dish din yun. Ano pa yung mga healthy? Sinigang. Now granted, if you put pork, na puro taba. Wala talaga. Ay, wala talaga. Or bulalo. Well, wait, that's not exactly healthy. Pero kainin mo na lang yung vegetables and you'll feel healthy enough. Kaya end na natin yung comment before I send more hot takes towards her. Yeah. But yeah, my take lang is it can be healthy. Just make sure the way it is prepared is more conscious on the things that is better on the dietary restrictions of the person. Hindi mo alam yung dietary restrictions eh. Ang average Pinoy, hindi affords ang vegan food, vegetarian food, let alone mga guilt-free, kaya nga Filipino food. Tumaas daw inflation ngayong buwan dahil sa gulay. Sorry, this is gonna sound classist, pero not everyone can afford healthy food. Kaya nga may mga Jolly Jeep sa Makati or yung mga karinderya in other parts of Manila. Kasi, granted, you can eat healthy food there. May mga, yung mga... Pinakbet. May pinakbet. Ano yung... Chapsuy. Yun.
chop suey. May mabibiling mga ganun, yung mga stir-fry kangkong if you're in the Chinese parts of the Manila. Pero ang point being, not everyone can afford to have guilt-free. Yeah. Fine, it's healthy for people. Pero it's such a classist thing to say na Filipino food should be served leaner, healthier. Hindi nga afford. Granted, fine. If you can do it, go ahead. But speaking as someone who works in the middle class, who's experienced pecha de peligro and having to eat from a Jolly Jeep, you clearly know na taga Makati ako. Hindi affords yan eh. Yeah. Kaya, fine, you can eat tortang talong. Pero hindi din yun healthy at the end of the day kasi prito yun. Tsaka marami itlog. Oh, malaitlog. Wala na halos yung eggplant. Or as the British call it, aubergines. Kaya masasabi lang namin sa type ng last, last comment eh. Oh, tama lang na deleted yung username mo. Hot take, traidor ka talaga sa bansa mo. Kaya niluluto niyang meal prep na Oo nga. Filipino food doon. Oo, kasi madami namang healthy na Filipino food na mura eh. Pero yung sinasabi mong all Filipino food should be cooked healthier. Iba yung tinitingnan mo lang adobo, bulalo, Kawawa naman siya, machado. hindi pa siya kumakain ng adobo dahil ng mantika. Anyway, Anyway, that's it kung for... ayaw niyong mapagalitan ng mga lola niyo, huwag sila bigyan na pinaghalong adobo at paksi. At kung ayaw nyo magalit, i-admit nyo na lang na Filipino food is tasty because of the unhealthy parts of it, ha? Drink moderately. Eat moderately. Moderately. It's liver lover, boys! Cigarette smoking is dangerous for your health. Price is subject to change without prior availability. So shake well before using. Pag hindi kasha, mag-ipilit. Nakakasiguro. Gamot ay laging bago. Huwag kayang magtanong. Iba na gawin na. Anyway, that's it for our episode today. Thanks for joining us. I'm Stephen. I'm RG. And we'll see you again next time. Bye-bye! Makakupal kayo. Haluin mo na yung suka dyan.